Ang duwende o nuno sa punso ay minsan swerte, minsan naman ay malas, depende sa kanilang kulay. Sinasabi nila ang kulay na puti na duwende ay iyon ay mababait at maswerte iyon. At ang sabi nila ang itim na duwende ay yun ay mapanakit na duwende, mapinsala at ito ay malas. Ang aking tiyahin noon ay isa lamang silang magsasaka. Silang mag-asawa ay magsasaka at ang aking mga pinsan naman ay nag-aaral sa maliit lang na paaralan. Sa kanilang bahay, sa ilalim, sa silong ng kanilang bahay ay may maliit na punso doon. Pero napapansin nila ay minsan ay lumiliit, minsan ay lumalaki. Na akala mo ay height na to tumatangkad at minsan nagugulat ka na lang, kinabukasan ay biglang maliit na maliit. Kaya maraming nagsasabi na ang punso doon ay buhay, may tao, may nakatira doon sa loob. Ayaw sanang paniwalaan ng aming tiyahin noon dahil maraming nagsasabi na tignan mo kung anong kulay. Wala naman siyang gaanong napapansin noong mga panahon na yon. Nung ipagawa ng kanilang bahay, dahil ito lamang ay may semento pero may ano na siya, may bitak-bitak na siya, pinagawa uli ng aming tiyahin ng kanilang bahay. Nagpakita at nakipag-usap daw ang isang duwende sa kanya. Ayon sa aking tiyahin, ang kulay ng duwende ay puti. Ang sabi daw sa kanya na huwag galawin ang kanilang bahay at ito ay sasaktan sila kung ito ay magalaw nila. Ang aking tiyahin naman ay nakinig at tumupad sa usapan nila ng duwende. Ang ginawa ng aming tiyahin ay pinagawa yung bahay ng duwende. Nilagyan yan sa palibot na medyo mas malaki ng semento na hanggang lagpas tao. At doon unti-unti na napapansin niya na unti-unti lumulubag ang kanilang kabuhayan dahil nakakaipon na sila ng pera na pambili ng motor. Noong mga panahon noon, ang motor ay napakamahal. Konti lang yung sa tao sa baryo, konti lang yung nakaka-afford ng motor noon. At sumunod na nangyari sa kanila ay nakabili sila ng jeep. Hindi malaman ng aming tiyahin kung saan nanggagaling ang pera at kusang naiipon sa kanila at ang mga pagkakataon ay napakabilis lamang. Naisip niya dahil doon sa punso at sa duwendeng nakipag-usap sa kanya. Kaya ang ginawa ng tiyahin namin ay lalo niyang pinag-ingatan kada tao na bibisita sa kanilang bahay noon ay dahil nasa silong ng kanilang bahay ay pag napapansin nila, parang pinupuri nila yung punso doon, sinasabi ng aming tiyahin na huwag niyong tingnan, huwag niyong masyadong pinupuri. Akyat lang kayo dito, huwag niyong pansinin, akyat kayo lang dito. Pero kami noon, dahil maliliit pa kami at kasama ng mga anak niya na pinsan ko, ay lagi napapansin na minsan talaga napakataas yung punso. Ang sabi ng aking pinsan, sabi niya, diyan nanggagaling ng swerte ng aking nanay. Sabi niya, at yun ang kwento niya. Minsan din kinabukasan bigla na lang napakaliit na hindi mo mawari kung bakit. At sumunod na nangyari sa kanila ay nakabili sila ng gilingan ng palay.
Noong panahon na yun, ang gilingan ng palay kung ikukumpara ngayon ay siguro milyon. Dahil ito ay isang makina na gumigiling doon sa palay na magiging bigas. At nakapatayo sila ng isang hindi kalakihan kamarin pero kapag-deposit ka ng isang kabang palay doon sa loob ng kamarin na iyon. At ganon patuloy na umaangat ang kanilang buhay at nakapagpatayo pa sila ng bahay doon sa aside yung bahay na may punso, nakapagpatayo pa sila doon sa harapan ng isa na namang bahay para sa kanilang mga anak pagdating ng panahon. Pero isang araw nakalagtaan ng aming tiyahin na ang punso ay biglang bumagsak at dahil nabagsakan ito ng kahoy noon at hindi nakita ng aming tiyahin na nabagsakan siya dahil naglagay sila ng kahoy na paggawa ng bahay doon sa kabila. Yung punso ay simula noon ay hindi na lumaki. Ganun na lang yung size ng punso at ang aming tiyahin din naman nakaramdam na siya ng bigat ng kanilang pamumuhay hanggang sa ngayon. Yung punso na yun ay nandun pa rin pero hindi na ito lumalaki, hindi na yung normal mula nung nabagsakan siya ng kahoy, yung normal pa rin hanggang ngayon. So, ang bigat-bigat ng kabuhayan ng aming tiyahin, ang mga anak nakagraduate naman sa college pero nag-OFW din sila. Hanggang sa ngayon, sila pa rin, naibenta na nila yung mga iba-ibang mga sakahan nila dahil mahirap yung pera ay hindi na ganun gaya noon na mabilis lamang. Yun ang aking kwento ngayon tungkol sa mga nono sa punso.